Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inaasahan ng Bank of the Philippine Islands o BPI na ang paglago ng Gross Domestic Product o GDP na 6.2% para sa taong 2024 ay kapos sa inaasahang target ng gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ng BPI na kahit may hindi kasiguruhan, ay mapanatili ng Pilipinas ang posisyon nito na isa sa fastest growing economies sa rehiyon. Ang forecast ng BPI ay mas mababa kumpara sa target range ng gobyerno na 6.5 hanggang 7.5% ngayong taon. Bumilis ang GDP growth ng bansa sa third quarter ng 5.9%, kung saan umabot sa 5.5% ang 9 na buwan na average ng GDP, mas mababa pa rin ito sa inaasahan ng gobyerno na 6 hanggang 7% para sa taong 2023. Sinabi ng BPI na dahil sa inaasahang pagluwag ng inflation sa 2024, posibleng makabawi ang consumer spending ngayong taon. Nakikita ng bangko na mag-a-average ng 3.7% ang headline inflation ngayong taon, nasa loob ng target ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na 2 hanggang 4%, subalit bilanggit na pwedeng tumaas dahil sa epekto ng El Nino na magpapahina ng pag-ani ng mga produktong agrikultura at magpapataas ng presyo ng mga bilihin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, bumubuo ng Implementing Rules and Regulations o IRR ang Department of Agriculture o DA na saklaw ang pagkuha ng mga produktong agrikultura para sa posibleng paghigpit ng supply ng pagkain ngayong taon. Sa ilalim ng Special Order No. 18, bumuo ng Technical Working Group o TWG ang DA para ihanda ang IRR para sa Section 9 ng Republic Act o RA 7581 o ang Price Act dahil naangkop ito sa pagkuha o pag-angkat ng pagkain. Ang Section 9 ng Price Act ay nagbibigay ng kapangyarihan sa DA na kumuha, bumili, mag-angkat o mag-imbak ng basic o prime agricultural commodities. Itatakda din ng IRR ang alituntunin para sa pamahagi ng mga kalakal sa panahon ng kakulangan o kung kailang maimpluwensya ang presyo sa merkado. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na inatasan niya ang working group na gumawa ng malinaw at maigsing alituntunin para isakatuparan ang Section 9 ng Price Act. Makikipagtulungan din ang TWG sa Department of Trade and Industry o DTI at iba pang ahensya ng gobyerno para sa paggawa ng IRR. Magkakaroon din ng konsultasyon sa mga consumer group at market expert para tugunan ang kanilang mga alalahanin. Inatasan ang DA na bantayan ang presyo ng mga pananim, isda at iba pang produktong pandagat, sariwang karne, manok, dairy products, fertilizer at iba pang produkto sa bukid sa panahon ng kagipitan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, iniulat ng Department of Finance o DOF na tumaas ng 46% ang nalikhang dibidendo ng mga government-owned or controlled corporations o GOCCs nitong 2023. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na nakakolekta ang Privatization and Corporate Affairs Group ng halos 100 bilyong pisong dibidendo mula sa mga GOCC nitong nakalipas na taon. Sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno na ang pagtaas ng dividend collection ay resulta ng fiscal discipline na patuloy na pinapaalala sa mga GOCC.
ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang may pinakamalaking dividendo sa 2023 na umabot ng 55.61 billion pesos. Pumangalawa, ang Philippine Deposit Insurance Corporation na nakapagbigay ng mahigit 14 na bilyong piso, habang ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ay nag-ambag ng halos 7 bilyong piso. Ang iba pang mga malaki ang naiambag ay ang Philippine Ports Authority o PPA na may 4.44 billion pesos, ang Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation na may 3.15 billion pesos, ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na may 2.67 billion pesos, ang Philippine National Oil Company o PNOC na may 1.68 billion pesos, ang Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA na may 1.52 billion pesos, ang National Transmission Corporation o NTC na may 1.48 billion pesos, ang Philippine Reclamation Authority na may 1.35 billion pesos at ang Clark Development Corporation na may 1.21 billion pesos. May kabuuang 51 GOCCs ang nakapag-remit ng dividendo sa Bureau of the Treasury o BTR nitong 2023. Sang-ayon sa batas, kinakailangang ideklara at ibigay ng mga GOCC ang hindi bababa sa 50% ng kanilang kita sa pambansang pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.